What's up mga pre, ako yung host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Reg Enthusiast kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxings. Dahil sa sunod-sunod na paglabas ng bagong Intel Skylake processor, nakipag-team up kami sa MSI, Techcore at Intel para gawin ang isang build guide sa ating mga pre. Ito ang Intel Skylake Budget Build Guide. Pero take note, lahat ng Skylake products ngayon ay medyo hindi pa kamurahan. Katulad ng DDR4 which is bagong-bago pa lang at sobrang layo ng price niya sa mga DDR3 RAMs. Nandiyan rin yung CPU ng Intel which is yung bagong Skylake. Hindi pa rin siya masyadong budget friendly pero kung gusto niyo na mag-upgrade, ito ang marerecommend namin para sa inyo. Magsisimula tayo sa processor. Ang napili namin ay isang i5 6600K Skylake processor. Next naman ay ang motherboard natin. Ang gagamitin nating motherboard ay isang B150M Bazooka by MSI. Unfortunately, hindi natin ma-overclock ang CPU natin kahit may K siya dahil hindi ka makakapag-overclock ng Intel Skylake mo kapag 150M yung gamit mong motherboard. It's either dapat Z170 or H170 motherboards. So, hindi naman tayo mag-overclock dahil ang i-benchmark natin ay stock settings. Next naman ay ang CPU cooler natin which is IS50 ng ID Cooling. Pinadala to ng Techcore sa akin. So, ito kung makikita nyo, isa siyang low-profile CPU cooler. So, kung maliliit man yung case na gagamitin nyo or yung mga cube case, pwede to. Sunod naman sa ID Cooling, meron rin tayong ID Cooling 12025 fan. LED fan to. High airflow, meron tong de-vibration rubber pads. Kung makikita nyo, ito yung fan. 3-pin siya, hindi siya PWM. So, pwede siya magamit pero din siya makokontrol. So, sa RAM naman, makikita natin, meron tayo ditong Ripjaws V. G-Skill to. So, nabili ko to ng 3,300 lang na paswerte kasi sobrang mahal talaga ng mga DDR4 RAMs ngayon. 2 x 4 gig, so a total of 8 gig. Ang RAM na to, magdu-dual channel tayo. Ito ay may latency na 15 at 2400 MHz yung speed niya. So, sa video card naman, meron tayong GTX 950M by MSI. Ito yung Armor 2X nila. Makikita nyo, ternong-terno yan sa MSI Bazooka natin. Black and white din siya. So, magiging maganda yung kakalabasan ng build natin. Also, maganda to para sa isang budget gaming build. Kasi, parang ito na yung, sa tingin ko lang opinion ko lang, successor ng GTX 750 Ti. Ito na yung parang bagong 750 Ti ngayon. Sa mga AAA games, nararanaman niya medium, ultra. Titignan natin mamaya sa benchmarks. Sa hard drive naman, gagamit tayo ng 1TB WD Caviar Blue. So, hindi tayo gagamit ng 500 gig dahil sobrang magkalapit lang yung price nila. Yung pagkabili ko niyan is 2,300 lang. So, nag-add lang ako ng mga 200 to 300. Depende sa mga stores. Tapos, doble na yung makuha mong space. So, talagang nag 1TB na lang tayo. So, sa power supply naman, meron tayong CX500M by Corsair. Nakikita natin, meron tong modular pieces na peripheral, SATA, tsaka yung sa PCIe niya. Ang built-in lang dito ay yung 24-pin at saka 4-pin niya para sa motherboard. So, tiwala ako sa power supply na yan kasi nagamit ko na yan dati. Kung pwede rin gumamit kayo ng Seasonic Cooler Master na power supply, mas gusto ko yung Seasonic S2. Halos lahat ng mga taga-RUPH yun yung ginagamit. So, sa tingin ko okay naman kasi wala naman naging problema. Pwede tayo mag-stay sa 600 to 700 wattage. 500, 600, or 700 wattage kasi para sa build guide na to, hindi naman natin kailangan mag 1,000 watts kasi sobrang overkill ngayon. At saka, makakapag-upgrade ka na doon sa 600 to 700 wattage sa power supply. Pero, depende pa rin yan sa budget nyo. So, last but not the least, meron tayong Techcore Radeon Elite. Nakakuha tayo ng black version.
by Techwear. So, marami tong cooling fans slots. So, makakapag-upgrade kayo ng maraming fans dyan. Compatible din dito yung B150M motherboard natin, which is yung MSI 150M Bazooka. So, optional din yan. Kung gusto nyong itong case na to, or iba, kasi ito wala tong ODD base, pwede kayo magdagdag ng DVD writer kung content creator kayo, or may gusto kayong i-burn, or nagbe-burn kayo ng mga CDs. So, ayun. Start na natin yung build guide. So, unahin natin sa motherboard. Mag-install tayo ng CPU. So, makikita nyo na sa anti-static bag yung ating motherboard. Pwede nyo gamitin to patungan. Hindi magkakaroon ng static yung motherboard nyo. So, tatanggalin na natin. Ayan. Ito na yung MSI B150M Bazooka. So, makikita nyo, meron siyang handle dito. Gagawin nyo lang is ipupul nyo yung handle. Ayan. Ipipress nyo pala. Pagka-press nyo, igigilid nyo, tapos tataas siya. Kusa. Tapos, bubuksan nyo na siya. Tapos, kunin nyo yung processor nyo, which is ito yung ating Intel i5-6600. Buksan ko na. Tsaka make sure na naka-align. Yung makikita nyo, may parang ito. May parang kumikintab na yellow. Dito, gold. I-align nyo yan dito. So, kunin natin yan. Ingatan nyo to. Kasi sensitive yan, lalo na sa motherboard. So, ilalagay lang natin yan. Ganito. Yan. Tapos, ipe-press natin. Make sure na nakasecure na siya. Tapos, babalik nyo yan. Yan. Nakalock na siya dito. Makikita natin. Ayan. Nakalock na siya dito. Ganoon na natin. Tapos, ipe-press nyo lang siya pababa. Tapos, magpa-pop up to. At na-install nyo na yung CPU nyo. So, next naman ay yung RAM, which is yung Ripjaws V natin. So, gagawin lang natin. Tanggalin natin sa cover. Ayan. So, ito yung RAMs natin. Gagawin lang natin. So, magdo-dual channel tayo. Kailangan ilagay natin sa 2 identical colors. Pwedeng dito sa dalawang white or pwede sa dalawang black. So, gagawin ko sa dalawang black. So, make sure na nakaka-align yung ngipin. Ito, dito sa RAM slot. Kasi baka mabaliktad nyo, masira pa yung RAMs nyo. So, para sure, i-click nyo tong dalawang to. Itong dalawang pins. Isa sa taas, isa yan sa baba. Tapos, i-insert nyo lang. Yan. Make sure na naka-align na. Tapos, ilalagay nyo lang ganyan. Mahirap kasi, naka-ano ko sa camera. Ayan. Tapos, ipe-press down nyo. Tapos, tutunog siya. So, na-install na natin yung isa. Install naman natin yung isa pa sa black din. Ganun din, tatanggalin natin yung dalawang pins. Tapos, make sure na naka-align. Lagyan natin, tapos ipipress down. Hanggang may tumunog. So, yan, na-install na natin yung dalawa nating RAM. So, ito yung ating IS50 low profile cooler. Bale, susundan nyo lang yung instructions sa nakasama siya sa product, so hindi ko na siya isa-isahin. Basta ikakabit lang natin itong mga screws at saka mga bracket para sa ating Intel 1151 socket at lalagyan natin ng thermal paste yung processor. So para maglagay ng thermal paste, siguraduhin yung malinis ang processor nyo. Kung hindi, pwede nyo lagyan ng alcohol at ng tissue para i-rub. So maglalagay lang tayo ng parang isang lutong butil ng bigas. So mga ganyan lang kalaki. Ayan, sakto na yan. Dahil mag-spread naman yan sa ating processor pag naglagay na tayo ng cooler. So, ayan. Ito ang ating IS50 low profile cooler. Nalagyan na rin natin yung thermal paste at saka yung mga stand-offs ng cooler para sa bracket ng L1151 socket ng Skylake. So, tatanggalin natin itong sticker bago ilagay yung cooler. Huwag nyo kakalimutan yan. So, eto na. I-screw ko na lang to at na-install na natin ang ating cooler. So, nalagay na natin yung ating CPU cooler, which is yung IS50 na low profile. At saka, kinabit ko na rin yung system fan header natin para hindi na tayo mahirapan. Mamaya, tinak-in ko na rin siya sa ilalim ng CPU cooler para hindi sagabal sa ibang parts na idadagdag natin. So, nakabit na rin yung RAM. Kasunod na natin is yung video card.
Ito yung ating video card which is in GTX 950 by MSI. Lalagay lang natin dito sa PCI time 16 slot. Gawin lang natin. Iusog muna natin itong motherboard. Yan. Lalagay natin dito. Dahan-dahan lang. Tapos, i-press natin. Pag may narinig na kayong lock, ibig sabihin, naka-place na yung video card nyo. So, eto na. So, ito ang ating power supply, si X500M. Gagawin natin, i-face down natin siya. Yung fan nasa ilalim ng face para may sarili siya ng temperature at hindi siya makikiagaw sa likod ng face natin. So, nasaksak natin sa ganyan. Tapos, i-screw natin siya. So, nakabit na natin tong power supply natin. Ang gagawin lang natin ngayon is i-route natin tong dalawang pins sa likod dahil may cable management at on decorated natin. So, gagawin nyo lang. Tatanggalin nyo ulit yung dalawang thumb screws na included which is natanggal ko na. Ayan. So, gagawin nyo lang. Hihilain nyo to, tong handle. Magpa-pop up na yung side panel sa likod at makikita nyo na yung pang cable management. Gagawin lang natin. Lulusot lang natin sa butas. Sa 24 pin. At ang 4 pin para ma-power yung board natin. So, ayan. So, ipa-fast forward ko. Ano na tayo? Cable management. Lalagyan na natin yung motherboard pala muna. So, ito. Ihiga natin. So, ayan. Naka-cable manage na yung 24 at saka 4 pin na gagamitin natin. So, nilagay ko siya sa cable management na ito. Yung 24 pin. Tapos, itong 6 pin na 4 pin lang yung gagamitin natin para sa MSI B150M bazooka. So, nilagay ko siya dito. Ayan. So, i-tuck in muna natin siya sa side kasi ilalagay na natin yung motherboard. Pero bago nyo ilagay yung motherboard, tandaan nyo, kailangan nyo ng mga standoffs. Kasama na yan sa TechWare case. So, yan yung parang gold na nakakabit na rin dito. Pre-installed na rin. Pero yung B150M bazooka natin, masyadong malaki. So, magdadagdag pa tayo ng dalawa dito. So, ayan, nalagay na natin yung mga standoffs. Ang isa pang hindi nyo dapat kalimutan is yung I/O shield. Ito yung kasama sa MSI B150M bazooka. Make sure na yung kung saan yung taas, saan yung baba, makakuha nyo ng tama. Huwag nyo babalik na rin para lumusot yung mga I/O natin sa shield na to. So, ilalagyan natin yan doon. So, huwag kayo matakot kung sobrang diin yung paglagay. Ganun talaga. Didiinan nyo talaga yan hanggang may mag-click. Yan. Narinig nyo yun. Makikita nyo, para malaman nyo kung secure na siya, kapag ito, ginaganyan nyo, tapos nalaglag, ibig sabihin, hindi pa siya secure. So, kailangan, didiinan nyo pa siya. Yan. Kasi pag yan natanggal, habang nasa loob yung motherboard nyo, nako, kado yan. So, ayan. Okay, hindi na natatanggal. So, balik natin. Ayan, pagkatapos ng maraming gawain na yon, lalagyan na natin talaga yung motherboard. So, ayan. Make sure na ilabas nyo muna lahat ng wires para walang tatama sa case nyo. Tanggalin nyo na rin yung PCIe na cover kung may video card na kasama yung paglagay ng motherboard nyo. So, ito. Nakalimutan ko bago nyo pala ilagay yung motherboard, kung mahihirapan kayo maglagay ng 4 pin, ilagay nyo na kagad bago ilagay yung motherboard. Nakikita nyo dito sa So, ayan, nalagyan na natin yung motherboard.
Tapos, ang gagawin natin is, tinanggal ko yung video card kasi nahirapan ako tanggalin. Kasi nakalimutan natin to tanggalin. So, tatanggalin natin yan ngayon. Yun yung parang PCI cover, ng PCI cover. So, ayan. Tapos, pwede natin ilagay yung video card. Ayan, pag narinig nyo na yung click, yun yung, ibig sabihin, naka-in position na siya, naka-lock na siya. So, gagawin naman natin, i-screw natin dito yung ating video card. May kasama yan sa TechWare. Nahanap ko lang. Saan ba yan? Ito. So, ayan, gagamit tayo ng thumb screw para dito, no? Okay, so lalagyan natin. So, ayan, nalagay na natin yung video card. Gagawin naman natin ngayon, ilagay natin tong 24 pin sa motherboard para di na natin makalimutan. So, ayan, nakabit na rin natin yung 24 pin. Hindi na ko lang para sure. Ayan. So, next naman, i-route natin tong ating 6 pin para sa ating video card. At ilalagay natin sa power slot ng video card. Ayan. Lagyan na natin. So, next is ang ating hard drive. Lagyan natin. Kukunin lang natin itong HDD tray. Lalagyan natin yung hard drive sa HDD tray. Tapos, i-slide na natin yan. Naka-secure na yan. Hindi na mahuhulog or mag-slide. So, lalagyan naman natin yung SATA na ito tsaka yung power. Sulit doon, cable manage na natin. So, fast forward ko na lang. So, ayan, na-manage na natin yung cable sa TechWare Radeon Elite. So, ang next naman is i-set up na natin to, i-boot na natin, titignan natin kung gagana. So, tara. Ayun, nag-boot siya. So, nakita natin gumagana siya yung build. So, yan, makikita nyo dito sa monitor. So, install na natin siya ng Windows 8. So, ayan, tapos na natin install lahat ng OS tsaka ng driver. Ginamit ko Windows 7, hindi ako nag-Windows 8 kasi nagkaroon ng problema dun sa Windows 8 na installer. So, ayun. Meron tayo 5 games na i-benchmark. Yun ay ang Watch Dogs, Sleeping Dogs, Thief, NBA 2K15, at saka Metro Last Light. So, yan pala yung mga games na meron ako, no? So, yan lang i-benchmark natin. Graphic intensive din siya. So, pwede natin i-base sa mga bagong AAA games ngayon. So, ayan. Sa Watch Dogs, nakakuha tayo ng average na 79 FPS, minimum ng 62 FPS, at maximum ng 199 FPS. So, halos 200 FPS na rin yun. Metro Last Light, nakakuha tayo ng average na 126 FPS, minimum ng 93 FPS, maximum ng 168 FPS. Sleeping Dogs, nakakuha tayo ng 60 FPS, minimum of 57 FPS, maximum ng 67 FPS. Sa Thief naman, nakakuha tayo ng 153 FPS, sa minimum naman 27 FPS, max naman ay 213 FPS. Di ko alam mo ba't gano'n, nag-27 siya. Siguro nag-stutter siya, no? Sa NBA 2K15 naman, nakakuha tayo ng 60 FPS, minimum of 57 FPS, maximum ng 63 FPS. So, yung Sleeping Dogs at saka NBA 2K15, medyo nasa 60 FPS bracket siya, no? Mga bandang dun yung range. So, sa tingin ko, naka-FPS limit tong laron to. Or sa settings ko lang, pero binabaan ko naman yung graphics. Nagsi-60 FPS pa rin siya. Hindi ko alam kung paano tanggalin yung limit. So, ayan. Ang temperature ng GTX 950 natin ay pumpalo ng 80 degrees maximum at minimum ng 40 degrees kapag nasa ideal. Sa CPU naman, gumamit tayo ng Cinebench R15. Nakakuha tayo ng score na 602. Sa OpenGL naman, 124 FPS. So, ang temperature ng CPU natin ay 30 degrees Celsius. Ideal yan gamit ang
50 low profile cooler ng ID Cooling at pumpalo tayo ng 50 degrees Celsius kapag naka full load. So ayan, masasabi ko sa build na to, conclusion, hindi siya masyadong build guide na budgeted talaga, no, dahil mahal pa yung Skylake ngayon, tsaka yung lalo na yung DDR4 RAMs. So kung talagang gusto mo maka-budget talaga ngayong Pasko, bumili muna kayo ng mga siguro lower generations ng Intel at saka wag mo muna kayo mag DDR4, so mahal pa yan talaga ngayon. Unless kung gagamit kayo ng ganitong build guide, mako-consider natin siya as future proofing kasi naka DDR4 ka na, naka Skylake ka pa, so mas tatagal yung parang value kasi parang mag-upgrade ka na lang din ng video card, lalagay ka ng SSD, dagdag ng RAM, ganon. Dahil alam naman natin na balang araw, yung DDR3 is madededo, parang yung DDR2, pero balang araw pa lang yun, hindi pa yung next year, hindi pa yung next year. Siguro matagal-tagal pa yun bago mawala yung DDR3. Pero yung price naman ng DDR4 tsaka ng Skylake, bababayan siguro next year. Hintayin na natin yan. Bababayan ng onti-onti, hindi yung isang bagsakan kasi imposible. Bago pa lang yung product So, ayan. Okay siya sa gaming, pero hindi siya masyadong budget sa ating mga pre dyan. So, makakapag-run siya ng mga graphic intensive na laro, at makakapag edit din kayo dahil okay naman yung CPU performance niya. Lahat to ng benchmark ko stock, wala akong in-overclock. Ito na yon, paglabas sa box, sinaksa ko, yun na yung mismong performance niya. So maraming salamat sa mga sumusuporta sa Pinoy Rig Enthusiast. Kung nagustuhan niyo yung video, i-like nyo. Kung hindi naman, i-dislike. Mag-iwan rin kayo ng comment. Kung hindi ako yung sasagot niyan, merong sasagot niya na siguro mga prede natin. Kung may tanong kayo or may violent reaction, pwede rin kayong mag-comment sa baba. Also, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat rin sa MSI, Techware at Intel para sa pagpo-provide ng mga items na ginamit ngayon para sa ating Skylake build. So, kung gusto nyo makita sa future episodes yung GTX 950 review, Techware Radeon Elite, ano pa ba ang bago natin? IS50 cooler, yung performance yan versus Hyper 212X. Gagawin natin yan in the future episodes. Ano pa ba? Yung B150M bazooka at saka yung G-Skill na RAM. So, titignan natin yan sa future episodes. Abangan nyo, mag-subscribe lang kayo para makita nyo. So, ayun. Kung nagawa nyo na yung lahat ng like, dislike, subscribe, maraming salamat. Paalam.